What's up po sa mga OFW? Hindi ko alam kung matatawa kayo, magagalit kayo, or masasabi nyo deserve. Ito kasi ang problema sa ating mga kababayan. Ano tawag dito? Too good to be true. Sa mga pangako ng mga fam ng mga ibang lahi, bahay, lupa, impyerno, saksak, puso, tuloy ang dugo. Mga OFW, dating OFW na walang pinagkatandaan. Alam naman nila yung kara-kara ng mga ibang lahi talaga naman. Ay, oo. Kayo na humusga dito sa balitang ito kung matatawa kayo, hindi. Dating OFW nahulog ang loob sa nakilalang Norwegian serviceman sa isang dating app. Siguro na-scam to. Oo, pakinggan na nga muna natin. Huwag baliwalain ang red flags. Yan ang payo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center para maiwasang maloko ng love scam. Lalo't sa kanilang datos, tumataas ang bilang ng mga biktima niyan tuwing Pebrero o Love Month. Ang modus sa likod nito at kung paano may iwasan, alamin sa balitang hatid ni Oscar Oida. Love scam. No? Ito ba yung kagaya dati na nagpasa sa akin ng mensahe na pinadalan daw ng parcel tapos naka-address daw sa kanya, kailangan yung bayaran? Kaya ito rin ba yung, halimbawa, yung AFAM niya nahuli daw sa immigration? Tapos ano daw, kailangan ng pera? Grabe. Sana hindi sana hindi. Gwapo, matangkad, matipuno at higit sa lahat, napaka-sweet. Ilan lamang daw yan sa mga katangian kung bakit mabilis umanong na-fall ang dating OFW na si Juliet, di niya tunay na pangalan, sa kanyang naging Romeo online na nagpakilalang isang Norwegian serviceman sa isang dating app. Maputi po siya, sir. Maputi. Medyo blonde. Di ba po yung buhok niya? Oo. Siguro napapaisip si ate, uy, ang ganda ng lahi nito. Oh, alahian mo ko. Siguro ganun ano. Oo. Hotdog yummy. Hotdog good. Hotdog yummy. Tama ba yung kanta? Hotdog yummy ba yun? O parang ice cream yata yun. Okay. Maganda yung mata niya. Parang blue-blue. Nakakakilig po. Siyempre, tatawagin kang baby. Hindi ko naman po naranasan yun eh. Pero sa Pok, maro pala to si ate. Marupok. Ay, tinawag akong baby. Baby. Baby, this time. If you love your love. Baby, now they can't be more than just friends. Nako. paglipas ng panahon, napansin daw ni Juliet na nagiging masyado na munong mausisa ang kanyang online Romeo. Hihiningi niya yung full name ko. Magkano ang sahod ko sa isang buwan. Tila allergic din umano sa tawag o video call. Sabi ko, pwede Nako. mag-video kahit mga 5 minutes lang, ganyan. Gusto ko lang makita yung mukha mo. Ayaw po talaga niya. Ginagawa niya. Nagsisend lang siya ng mga picture. Lalo na raw siyang nagduda nang dumating sa punto na nanghihingi na ito ng pera. At nang sabihin No. niyang wala siyang perang maibibigay, Sinabihan pa niya ako, mangutang ka sa amo mo, sabihin mo emergency. sa puntong ito, napagtanto raw ni Juliet, hindi ito true love, kundi love scam. Kaya akala ko to, Akala ko totoo. Kasi ikaw ang hinihinga ng pera. Kasi kadalasan yun, sorry not to offend I don't mean to offend our kababayan. Ano. Pero pareho babae, lalaki, ibang lahi man o kapwa Pilipino. Minsan kasi hingi-hingi. Pag binigyan ka ng pera, ay true love to. Kaso baliktad siya ang hinihingan Kaya hindi true love. totoo po siya, yun pala scammer. Di baling pangit na siguro. Totoo yun. Pag sobrang pogi, mahirap. Mapagmahal at masipag. Ang mga katangian daw nating mga Pinoy na madalas ay sinasamantala ng mga nasa likod ng mga tinatawag na love scam o yung modus na pakikipagkilala online, paiibigin ka hanggang sa kalaunay, huhututan ka na ng pera. Oh, mali yun. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala doon. Okay.
Hindi ako naniniwala doon. Kasi kung totoo yung sinasabi niya, bakit may ganito? Ready ako, ah. O, TikTok live to mismo. O, ayan. Pakinggan natin. Is it? See? Oh, Very see? worse every day to my life. Oh, Yun. tinan mo? Oh, tinan mo? International Dating, JP. Oh, di You ba? know, 5 hours ago na. 5 saying hours na yung live nila, I'm oh. selling my pussy with this fucking lie. Damn. Damn. I'm I selling my never shit in pussy. that. And Oh, even man. Oh, man. Pasukin inviting, natin. if not knowing to that person. And because for Oh, me, damn. you know that Tarzana, I respect because it's a handicapped handicapped men. Me, Okay, okay, I'm okay. big respect to handicapped than normal. Okay. But she Ganun. told me, said to me, I'm selling to my pussy. What the fuck? Oh, Uy. JP, you like that to me? Example? And first time to come to my life. It's very Damn. shit. Wow. Unbelievable. All right. So, try to imagine, no? You don't want, you don't want, you don't want to be disrespected like that, but you're going to live and then looking for a date which you are really prone on different, activities na hindi ho maganda. Ito nakakapag-English yate, no? Narinig nyo naman, ha? Selling my pussy? Ang lupit niya. Ang lupit ni ate. Teka lang, may screenshot ka. Up. Screenshot lang natin itong si Live. Boom. Oh, ayos, no? May pang thumbnail na tayo. Grabe, no? Tapos sasabihin dito sa balita ito, ako, kasinungalingan yan, dong. Kung matino yung Pilipino, true love, nandiyan lang yan sa Gedli-Gedli, wala sa social media. Oh, tinan mo yun, nabastos. Kitang-kita nyo, naka-live ba? Very emotional tayo palagi. And because of this attitude, pwede ka na i-program sa AI. Paano ko gagantuin ang Pilipino? Naka-profile na tayo. And they know highly vulnerable tayo. And they know ang Pilipino masipag magtrabaho kaya maraming ipon. Kaya tinatarget tayo. Sa datos ng Hindi. Sabihin nyo, marupok. Oh, marupok. Mahilig. Yung iba sa atin, ha? Sorry for my word, ha? O baka tinatamaan ka na. Skip the video na lang. Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, tuwing Pebrero tumataas ng hanggang 15 na Pinoy kada araw ang nabibiktima ng love scam. Kaya importante raw na maaga pa lang madetect na ang mga red flag o mga senyales na baka love scammer na ang kausap nyo. Red flag number 1, ang litrato. Too perfect to be true. Yung tipong Natatawa ako din. Kahit nga yung mga kababayan natin, nagre-reklamo yung mga Pakistani. Sabi ng ibang Pakistani sa Middle East, your profile picture is always a filter. yung profile pic niya, sobrang aesthetic. Tapos wala pang Tapos sinasabi ng mga Pakistani, ini-scam nyo lang daw sila, hindi nyo daw sila mahal kasi pinipirahan nyo lang daw sila. Di ba? tag photos o friends na totoong tao. Red flag din kung tila allergic siya sa video call. Ayaw makipag-usap sa telepono at laging may dahilan para di makipagtagpo. At ang pinaka-red flag sa lahat, pag humihingi na raw ito ng pera. Kesyo may emergency o di kay nag-aayang mag-invest. Yan. Kaya po yung mga profiles natin, napaka-importante po niyan. Ito po para may spot. Kasi ang problem, karamihan ng love scam, LDR, foreigners. So there's no chance to meet. Kaya guys, tandaan, There's no chance to meet. There's no chance to touch as well. Only kiss-kiss mo.
hanggang I'll touch myself na lang. Ang love totoo, but so are the scammers. Kaya extra ingat, protektahan di lang ang inyong mga puso, kundi pati na rin ang inyong mga Ang iyong mga pik-pik. Ay, ako yung natatawa, no? Pero anyway, the lady was not been scam eh. Ang sinasabi lang dito scam kasi hinihinga na siya ng pera pero hindi naman siya nagbigay eh. 'Di ba? So walang scam na nangyari. Pero nagreklamo siya. Ba't hindi ka nagpatulpo? Shoot ka. Dating OFW pa, no? Ay, nako, kapatid. Itiko mo yung pukengkeng mo, magtrabaho ka. Mukhang nanay naman na yata ito. Masaklap, lola na pala, eh, no? Kumekerengkeng pa, eh. Pasensya na ako sa aking mga sinasabi. Ano, ako ko'y natatawat kasi may naaalala ba ako? Oo, may naalala ako. We'll see you on the next episode, kapatid.